Merong isang kwento tungkol sa isang manunulat. Sabi niya, kapag ka daw ang isang Pilipina ay umabot sa edad na 15, ay nangangarap na makapag-asawa ng mayaman, mabait, guwapo at bata. Pero kapag ang babaeng ito ay dumating daw sa edad na 20, sabi niya, kahit na hindi mayaman, basta't mabait, guwapo at bata, ay pakakasalan niya. Pero alam niyo, pagdating ng babaeng ito sa edad na 25, kanyang sinasabi, well, basta't mabait, pwede na. Pero alam nyo, pagdating sa edad na 30, kung anong sinasabi ng babaeng ito? Diyos ko, kahit sino ang mauna. Nakakatawa, hindi ba? Pero, marami ang ganyan ang nagiging dahilan sa pag-aasawa. Merong nag-aasawa kasi dapat nang mag-asawa. Sabi nga nung iba huling biyahe na. Tandaan nyo ha, kung sa palagay ninyo, kayo nasa huling biyahe, mas magandang unawain natin, ito ba yung gusto ng Diyos? Mas maganda yon. Now, ang pangalawang puntos na gusto kong makita natin, the second design of God in marriage is this. Marriage is permanent. Kaya nga makita ninyo, pagka mali yung dahilan ng pag-aasawa, hindi rin tumatagal, hindi ba? Ano ba yung mga maling dahilan ng pag-aasawa? Alright, una, may nag-aasawa kasi yung tinatawag natin sa wikang Ingles na because of convenience, hindi ba? O, marami yung Pilipina nag-asawa ng Amerikano kasi gusto lang ng green card. O, convenience. Meron dyan na nag-asawa kasi mayaman, mabubuhay sila at masusustentuhan ng pamilya. Meron dyan kinasal. Ito, ang tugtog sa simbahan nung siya'y kinakasal, here comes the bride, 3 months inside. So makita natin, ang daming maling dahilan ng pag-aasawa. Kaya nga, hindi tumatagal. Pero ang isang pag-aasawa na itinatag ng Diyos, ang pundasyon ay pagmamahalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat ito ay permanente. Marriage is permanent. Ang sabi nga ang pinagsama daw ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Si Glenn Johnson ay may sinulat, babasahin ko lang sa inyo. Ang pangalan ninyo sa kasamiento ay nagpapatunay na kayo ay mag-asawa. Pero, hindi kayo pinag-iisa ng kasamiento. Your name in the marriage certificate is your proof that you are married. But having a marriage certificate does not make you one. Hindi ba? Nakakalungkot, hindi ba? Na maraming mag-asawa ang naghihiwalay. Ano ba ang sinasabi ng ating mga pangako? Natatandaan ba ninyo nung kayo'y ikinasal? Ano yung inyong pangako? Alright? Sabi ni Webster, sa kanyang definition ng vow, ganito, a solemn promise or pledge that commits one to act or behave in a particular way. Ang pag-aasawa ay isang pangako. Ang pag-aasawa ay pangako ng pagsasama habang nabubuhay. At ang sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 4 at 5, when you make a vow to God, do not delay to pay it. Now, ang pangako natin, tandaan nyo, sa ating asawa, nung tayo kinakasal, ay pangako na ginawa na ang Diyos ang saksi. Marriage vows are vows made with God as a witness. Kaya makita natin dito sa Malakias Kapitulo 2, talatang 13 at 14, anong sabi ng Panginoon? I hate divorce. At kung titingnan natin yung konteksto nung sinasabi ng Panginoon, sabi niya, kahit na punuin nyo ng luha ang altar sa inyong panalangin, hindi ko kayo diringgin. Bakit? Kasi hiniwalayan ninyo yung inyong mga asawa. Sinira ninyo yung inyong pangako. So makita natin dito, marriage is permanent. Pero alam nyo, may mga maliliit na problema. As a marriage and family counselor, marami ako nakitang maliliit na problema. Yung bang tinatawag kong temporary separation. Na sa maraming pagkakataon, alam nyo nangyayari? It leads to permanent separation. Ano ang tinutukoy ko? Okay, magagalit. Alam nyo sa ating mga Tagalog, ay hindi ko alam kung Tagalog pero ako kasi Tagalog Sa aming mga Tagalog may kasabihan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Eto ang sasabihin ko. Yung mga asawang nagtatrabaho sa ibang bansa, tawag natin dyan temporary separation. Ang mga misis, ang tawag natin dyan ay wow. Wow kayo, misis. Anong ibig sabihin? Wife of overseas worker. At kung si misis naman ang tatrabaho, si mister, how?
husband of overseas worker. Now, bakit itong temporary separation, sinasabi ko na bahagi na rin ito ng separation. Alam niyo kung bakit? Siguro kayo merong kamag-anak, kapatid, pinsan, kaibigan, kapitbahay, kababaryo. Na ano? Dahil ang asawa, nagtatrabaho sa malayo, pagbalik ng asawa, may ibang asawa na yung kanyang asawa. Ito nga hong isang magandang ilustrasyon eh. Meron nung isang misis na lumapit sa akin, umiiyak, humihingi ng counsel. Ang sabi niya ganito, tulungan ko daw siya. Ang tanong ko bakit? Kasi sabi niya, buntis ako. Nagdadalang tao ako. And then, ang sabi ko, okay, bakit ka namumroblema? Wala ka bang asawa? And then, sabi po niya, 5 taon na po akong kasal. Mabuti naman may asawa, hindi ba? At least nabuntis may asawa. Pero sabi ko, anong problema mo? Nahulaan niyo na siguro kung anong problema. Sabi niya, 2 taon na ho kasi sa Saudi ang asawa ko. So nakita ninyo. Okay? Paano nga nabuntis? 2 taon na sa Saudi ang asawa. So makita natin, mula dun sa separation na temporary, nauuwi din doon sa separation na permanente. Kaya nga madalas sinasabi ko, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng dolyar. Di ba? Dahil nga lang sa dollar factor, marami naghihiwalay. Marriage is permanent. Layunin po ng Diyos na mula sa ating kasal hanggang tayo nabubuhay, magsama tayo at hindi naghihiwalay. Tandaan ninyo, nilalang ng Diyos ang institusyon ng pamilya para magkasama ang mag-asawa habang sila'y nabubuhay. Kumusta ho kayo? Ano-ano ho ba yung mga dahilan? Kung minsan, sa dami ng conflict, gusto na natin sabihin, ayoko na, gusto ko na lumabas. Baka mabuti, pag-usapan nyo muna, ano-ano ba yung mga bagay na iniisip ninyo na siguro dapat ayusin natin para huwag tayong umabot doon sa damdamin na ayoko na, suko na ako, gusto ko na humiwalay. Pwede ba? We'll give you a few minutes, ha? Talakayin ninyo, ano yung mga bagay na pwede nating ituwid upang mas maging maganda, matamis ang ating relasyon, upang, sabi nga till death do us part.